Ipinagkanulo ng asawang pinagsilbihan ng 2 taon. Habang pagod niyang inihahanda ang hapunan, dinig na dinig niya ang halakhakan ng kanyang asawa at ng babae nito mula sa kanilang silid. Isa na lang siyang katulong na may titulo, sabi ni Angelo. Sa isang iglap, gumuho ang mundong itinayo ni Isabelina. Tapos na ang pagiging martir. Pero paano babangon ang isang reynang inakalang isa lamang alipin? Ang kwentong ito ay magsisimula sa 2 dagok na sabay natatama sa kanyang puso. Matigas na ang kamay niya, parang papel de liha. Nandidiri ako tuwing hinahawakan niya ko. Ang mga salitang iyon, bawat pantig ay tila maliliit na bubog na tumutusok sa aking pandinig ay nagmula sa kabilang panig ng nakasaradong pinto ng aming silid-aklatan. Napatigil ako sa aking paglalakad. Ang boses ay kay Angelo, ang aking asawa. May kausap siya sa telepono at ang kanyang tono ay puno ng pagkasuklam. Isang tonong hindi ko kailanman inakalang maririnig mula sa kanya, lalo na kung ako ang pinag-uusapan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na bote ng mamahaling hand cream. Isang buwan kong inipon ang perang pinambili ko rito mula sa kakarampot na budget na ibinibigay niya sa akin para sa bahay. Ang bango nito ay amoy lavender at vanilla. Isang halimuyak na umaasa akong magugustuhan niya. Isang munting regalo para sa kanya nang walang anumang okasyon. Isang paalala lang sana na iniisip ko siya. Ang bote ay biglang bumagsak mula sa aking nanlalamig at nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng pasilyo, lumikha ng isang halos walang tunog na pagbagsak. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na ang ingay ay nakakabingi. Hindi ako humikbi. Hindi tumulo ang aking mga luha. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa aking mga kamay na tila hindi na sa akin. Dahan-dahan, itinaas ko ang mga ito sa harap ng aking mukha. Tiningnan ko ang aking mga palad. Nakita ko ang mga kalyo sa dulo ng aking mga daliri. Mga marka ng walang tigil na pagkayod sa mga damit naming dalawa para makatipid sa laundry. Nakita ko ang maliliit at mapuputing peklat, mga alaala ng mga tilamsik ng mainit na mantika sa tuwing ipinagluluto ko siya ng kanyang mga paboritong pagkain. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit. Ang mga kamay na humahaplos sa kanyang likod kapag pagod siya mula sa trabaho. Inakala ko, ang mga markang ito ay mga medalya ng aking pagmamahal at pagsasakripisyo. Ngayon ko lang nalaman, sa kanyang paningin, ang mga ito pala ay simbolo ng kapangitan. Dumating ang oras ng hapunan. Tahimik akong naghain ng pagkain sa mahabang lamesa na gawa sa nara. Nandoon si Doña Marivela, ang ina ni Angelo, na nakaupo sa dulo na tila isang reyna sa kanyang trono. Sinimulan niyang tikman ang sinigang na hipon na niluto ko. Pagkatapos ng isang subo, ibinaba niya ang kanyang kutsara na lumikha ng marahang kalansing sa plato. Ano ba itong lasa, Isabelina? Tanong ni niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pangmamaliit. Parang lasang probinsya pa rin. You should learn how to cook something more sophisticated. Hindi ka na nakatira sa Iloilo. Hindi ako umimik. Pinulot ko na lang ang aking mga kubyertos at nagsimulang kumain. At huwag mong kalimutan, Hija, dagdag pa niya, habang pinupunasan ang kanyang bibig ng serbilyeta. Utang na loob mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil kay Angelo, kung hindi dahil sa pamilya Fierro, hindi mo mararanasan ang ganitong karangyaan. Kaya konting pasasalamat naman. Ang bawat salita ay isang pamilyar na sampal. Sa loob ng 2 taon, ito ang paulit-ulit kong naririnig. Ang kwento kung paano nila ako inahon sa kahirapan. Kahit ang totoo'y, sila ang nakikinabang sa yaman na hindi nila alam na pag-aari ko. Ngumiti lang ako ng mapait at tumango, gaya ng dati. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ako ng pinagkainan,
Naiwan ni Angelo ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Bigla itong umilaw, nagpapakita ng isang mensahe. Hindi ko sinasadyang mabasa ito. Galing sa isang numerong nakapangalan lang na K. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw. Got the results. Positive. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Positive. Anong resulta? Ang sumunod na pumasok sa isip ko ay isang sakit. Baka may sakit si Angelo. Baka kailangan niya ng pera para sa gamot. Kaya niya sinasabi ang mga masasakit na salita kanina. Ang pagmamahal, kahit nasasaktan, ay sadyang bulag. Dali-dali akong umakyat sa aming kwarto. Sa ilalim ng aking aparador, mayroon akong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang aking taguan. Dito ko iniipon ang bawat pisong natitipid ko mula sa allowance na ibinibigay ni Angelo. Ang pera sa loob nito ay para sana sa pagpapaayos ng bubong ng bahay ng aking mga magulang sa Iloilo. Isang sorpresang regalo para sa kanilang anibersaryo. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang takip nito. Handa na akong kunin ang lahat, ibigay sa kanya. Kahit pakapalit nito'y ang pangarap ko para sa aking mga magulang. Ngunit nang buksan ko ang kahon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Wala itong laman. Wala. Kahit isang barya. Nakatitig ako sa kawalan sa loob ng kahon at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na likido sa aking mga pisngi. Ang lahat ay kinuha niya, pati ang tanging bagay na para sana sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin ay hindi niya pinalampas. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na sumira sa natitirang pag-asa sa aking puso. Sa lahat ng ibinigay ko, wala na ba talaga akong halaga? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kahoy na kahon na walang laman. Ang bawat sulok nito ay tila nangungutya sa aking katangahan. Dahan-dahan, isinara ko ang takip. Ang paggalaw ay mabigat at pagod. Ang mga luha sa aking pisngi ay natuyo na. At ang pumalit sa mga ito ay isang malamig na determinasyon. Kailangan ko ng sagot. Bit-bit ang walang lamang kahon. Bumaba ako ng hagdan. Ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay matatag. Naabutan ko si Angelo sa sala, prenteng nakaupo sa sofa habang nanonood ng basketball sa malaking telebisyon. Ang malakas na tunog mula sa mga komentarista ng laro ay sumasalungat sa nakabibinging katahimikan sa aking puso. Tumayo ako sa kanyang harapan. Hinaharangan ang kanyang paningin. Inis siyang lumingon sa akin. "What's the problem, Isa? Hindi mo ba nakikitang nanonood ako?" Hindi ako nagsalita. Dahan-dahan kong inilapag ang kahoy na kahon sa ibabaw ng glass table sa aming pagitan. Ang paglapag nito ay halos walang ingay, ngunit sapat na para makuha ang kanyang buong atensyon. Kumunot ang kanyang noo. "Ano yan?" "Ang ipon ko." Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. "Ang pera para sa anibersaryo ni nanay at tatay. Nakita mo ba?" Umiwas siya ng tingin at tumawa ng pilit. "Bakit mo ako tinatanong? Baka naman you just misplaced it. Alam mo na, makakalimutin ka." Lagi kong tinitingnan ito tuwing umaga, Angelo. Giit ko, hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. Kaninang umaga, naroon pa. Ngayong gabi, wala na. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pagiging depensibo. Tumayo siya. Ang kanyang taas ay tila isang banta. "So what are you trying to say? Na ako ang kumuha, ganun ba?" Itinaas niya ang kanyang boses. "For God's sake, Isa, pera lang yan. I needed it for an investment. Isang mahalagang deal. It's our money anyway. Para rin naman sa atin to." "Pera ko yon, Angelo. Pinag-ipunan ko yon." Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. "At sino ba ang nagbibigay sa'yo ng pera para magkaroon ka ng ipon?" Sigaw niya pabalik. "Ako!"
Lahat ng bagay sa bahay na to, ako ang nagbabayad. Hoy, anong kaguluhan iyan? Ang matinis na boses ni Doña Marivela ay pumunit sa tensyon sa pagitan namin. Lumabas siya mula sa kanyang silid, nakasuot ng kanyang sedang roba, ang muka ay nakakunot sa pagkayamot. Mama, it's nothing, sabi ni Angelo. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Anong nothing? Lumapit si Doña Marivela sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Narinig ko ang lahat. How dare you, Isabelina? How dare you question my son about money? Pagkatapos ka naming ampunin mula sa putikan, ito ang isusukli mo? Isang walang utang na loob. Ang mga salitang ampunin at putikan ay tumama sa akin na parang mga bato. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw na ang bahay na tinutulugan niya, ang damit na suot niya, ang lahat ay galing sa putikan na tinutukoy niya. Ngunit wala akong lakas. Napapaligiran ako. Sa bahay na ito, ako ang kontrabida. Tinalikuran ko sila. Hindi ko na hinintay pa ang kanilang mga susunod na sasabihin. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa hardin, ang tanging lugar kung saan nakakahinga ako ng maluwag. Umupo ako sa isang bangkong bato sa ilalim ng malaking puno ng mangga. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, hinayaan kong bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko kanina. Ilang sandali ang lumipas nang may maramdaman akong presensya sa aking tabi. Isang tasa ng mainit na salabat ang dahan-dahang inilapag sa bangko. Pagtingala ko, nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Manang Lourdes, ang aming kasambahay na mas matanda pa kay Doña Marivela. Uminom ka muna nito, Hija, mahinahon niyang sabi. Pampainit ng sikmura at pampakalma ng dibdib. Kinuha ko ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa aking nanlalamig na mga kamay. Humigop ako. Ang anghang ng luya ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa aking nanlalambot na katawan. Umupo si Manang Lourdes sa tabi ko, nagpapanatili ng kaunting distansya bilang paggalang. Matagal ko nang nakikita ang ginagawa nila sa'yo, Hija. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng awa. Hindi ka nagsasalita, pero nakikita ng mga mata ko ang lahat. Isang hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi ko na po alam ang gagawin, Manang. Alam mo ba, pagpapatuloy niya na tila hindi narinig ang aking sinabi. Tuwing nagluluto ka, pagkatapos mong maghain, napapansin kong laging tira-tira na lang ang ibinibigay sa'yo ni Senyora. Kaya ang ginagawa ko, bago ko ilabas ang ulam, lihim kong binabawasan at itinatago para sa'yo. Dinadagdagan ko ng sahog para naman may sustansya ang kinakain mo. Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya, sa kanyang kulubot ngunit mabait na mukha. Sa gitna ng lahat ng pangmamaliit at pagpapabaya, may isang taong nakakakita. May isang taong nagmamalasakit sa mga detalyeng kahit ako ay hindi na pinapansin. Ang simpleng revelasyong yon ay mas nagpaiyak sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pasasalamat. Hinawakan niya ang aking balikat. Mas matibay ka kaysa sa inaakala mo, Isa. Huwag mong hayaang sirain kanila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang maliit na ningas ng pag-asa. Tumango ako, pinupunasan ng aking mga luha. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, nagpaalam na si Manang Lourdes na pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa, yakap ang init ng tasa. Sa wakas, tumayo ako at nagpa siyang bumalik sa loob ng bahay. Papasok na ako sa pinto nang maalala kong naiwan ko ang aking telepono sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa hagdan. Kinuha ko ito at sa eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ito sa aking kamay. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-atubili ako, ngunit may kung anong nag-udyok sa akin na sagutin ito. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga. Hello? Sa kabilang linya, isang boses na kalmado, profesional, at higit sa lahat, pamilyar ang sumagot.
Isang boses mula sa buhay na matagal ko nang tinalikuran. Ma'am Isabelina, Elias Navarro here. It's time. Huminto ang pagtibok ng aking puso. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. Elias Navarro. Ang pangalang iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang silid sa aking isipan na matagal ko nang ikinandado. Isang pangalan mula sa buhay na aking tinalikuran. Isang buhay ng mga board meeting, ng bilyon-bilyong pisong kontrata, ng kapangyarihan. Si Elias ang punong tagapayo. Reyes Prime Holdings, ang pinakapinagkakatiwalaan ng aking ama, ang aking kanang kamay. Elias. Bulong ko sa telepono, ang aking boses ay nanginginig. Paano? Hindi po kami tumigil sa pagbabantay sa inyo, Ma'am Isabelina. Mula pa noong araw na nagdesisyon kayong gawin ito. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Isang paggalang na halos nakalimutan ko nang maramdaman. Sumusunod lang kami sa utos ninyo. Magmasid, magkalap ng impormasyon, at huwag makialam hanggat hindi kayo ang nagsasabi. Ngunit ang mga pangyayari sa mga nakalipas na linggo, lumalagpas na sila sa linya. Isang malamig na simoy ng hangin ang yumakap sa akin. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Hindi po natin ito maaring pag-usapan sa telepono. Kailangan nating magkita. Bukas sa opisina. 10:00 ng umaga. Kaya po ba ninyo? Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Kaya ko. Darating ako. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakatayo sa dilim ng hardin. Ang hangin ay hindi na kasing lamig. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay isang uri ng init. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Hindi na ako si isang kasawa lamang. Ako si Isabelina Montoya Rea. At oras na para ipaalala sa kanila kung sino ako. Kinabukasan, habang abala si Angelo sa paghahanda. Handa para sa trabaho, ipinakita niya ang isang kayabangang hindi ko pa nakikita dati. Sumisipol-sipol pa siya habang namimili ng isusuot na mamahaling relos. May meeting kami ngayon with some investors. Pagmamayabang niya habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. This is it, Isa. This is the start of something big for me, for us. Ang paggamit niya ng salitang us ay tila isang insulto. Ngumiti lang ako. Isang ngangiting hindi umaabot sa aking mga mata. Good luck then. May pupuntahan din ako. Bibisitahin ko lang ang isang matagal ng kaibigan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking suot ay isang simpleng bestida at flat na sapatos. Okay. Just be home before dinner. Ayokong pinaghihintay si Mama. Sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, masayang nag-uusap sina Angelo at Katrina. So, kinuha mo talaga ang lahat ng pera niya? Tanong ni Katrina habang humihigop ng kanyang latte. Of course, baby. Sagot ni Angelo. Inaabot ang kamay ni Katrina sa ibabaw ng mesa. It's for our future baby anyway. At saka, she owes me that much. 2 taon ko siyang binuhay. Humalakak si Katrina. You're so bad. But that's why I love you. So ano nang plano sa party? Everything is set, sabi ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. That will be our night. The night I finally introduce you as the future Mrs. Fierro. At si Isa, she'll be nothing but a pathetic memory. Malayo sa kanilang mundo ng kasinungalingan, pumasok ako sa isang gusaling salamin sa Ayala Avenue. Ang lobby ay malamig at tahimik, ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang. Bawat empleyadong nakakasalubong ko ay yumuyuko at bumabati ng, "Good morning, ma'am," na may halong pagtataka at paggalang. Para akong isang reynang nagbabalik sa kanyang palasyo. Pagdating ko sa pinakamataas na palapag, naghihintay na sa labas ng kanyang opisina si Elias. Ma'am Isabelina, welcome back.
Sa loob ng kanyang opisina, ang amoy ng libro at mamahaling kahoy ang sumalubong sa akin. Umupo ako sa isang upuang katad sa harap ng kanyang malaking mesa. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na brown folder. Lahat po ng kailangan ninyong malaman ay narito, sabi niya. Nanginginig kong binuksan ng folder. Ang unang mga pahina ay mga bank statement, mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang joint account namin ni Angelo patungo sa isang personal account na hindi ko alam na mayroon siya. Ang sunod ay mga kopya ng resibo, mga mamahaling alahas, bag, biyahe papuntang Amanpulo, lahat para kay Katrina. Pagkatapos, ang mga litrato. Doon, malinaw na malinaw, ang mga larawan nila ni Katrina. Magkayakap sa isang restaurant, magkahawak kamay habang naglalakad sa mall. At ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan nila na naghahalikan sa loob mismo ng kotse ko, ang kotseng regalo sa akin ng aking ama. Napatigil ako sa paghinga. Ang sakit ay matalas, ngunit hindi na ito kasing lubha ng kagabi. Ang pumalit dito ay isang malamig at matigas na galit. Isinara ko ang aking mga kamao. "There's one more thing, ma'am," sabi ni Elias, habang itinuturo ang huling dokumento sa folder. Kinuha ko ito. Isa itong medical document. Isang resulta ng ultrasound. Ang pangalan ng pasyente ay nakasulat sa itaas. Ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Itinuro ni Elias ang pangalan. Ayon po sa aming investigador, ang babaeng nagngangalang Katrina Valles ay hindi kailanman naging pasyente ng ospital na ito. Ang ultrasound na yan ay pag-aari ng ibang tao. Tinitigan kong mabuti ang papel. Ang pangalan ng pasyente ay Isabel Castro. Ang aking isipan ay napuno ng mga tanong. Bakit iba ang pangalan? Isang pagkakamali lang ba ito? O isang sadyang panloloko? Ang pekeng pagbubuntis, ang ninakaw na pera, ang planong pagpapahiya. Lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi na ito simpleng pambababae. Ito ay isang kalkuladong sabwatan. Tumingin ako kay Elias. Ang aking mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang mapanganib na kapayapaan. "Ihanda mo ang lahat, Elias," sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Let them have their party. Let them have their moment. Dahil sa gabing iyon, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan." Umuwi ako sa bahay na yon na may dalang bigat na kakaiba. Hindi na ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng kaalaman. Ang bawat sulok ng bahay na dating nagpapaalala sa akin ng masasayang alaala. Kahit peke man ang mga iyon, ay ngayoy tila mga eksena sa isang krimen. Ang sofa kung saan kami dating nanonood ng pelikula. Ang lamesa kung saan ko siya ipinaghahain. Ang hagdanan kung saan niya ako unang hinalikan. Lahat ay nabahiran na ng lason ng kanyang pagtataksil. Sa loob ng ilang araw, pinanatili ko ang aking pagkukunwari. Ako pa rin ang isang asawang masunurin, nagluluto, naglilinis, nag-aasikaso. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, isang plano ang unti-unting nabubuo. Bawat kilos ko ay may layunin. Bawat pagmamasid ay may kahulugan. Pinag-aaralan ko sila, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kahinaan. Para akong isang mangangasong tahimik na nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa florera, narinig ko ang pagdating ng isang sasakyan. Hindi ito ang kotse ni Angelo. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Marivela. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Katrina. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nakasuot si Katrina ng isang puting bestida na medyo maluwag at ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. May dala siyang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng tagumpay.
Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa akin, naghahamon. Isabelina! Kija! Bati ni Doña Marivela. Ang kanyang boses ay tila pulot na may tinatagong lason. May bisita tayo, si Katrina. Dinala ko siya rito para mag-usap kayo ng masinsinan. Woman to woman. Hindi ako makapagsalita. Ano ang ibig niyang sabihin? Inalalaya ni Doña Marivela si Katrina na maupo sa sofa. Inasikaso niya ito na tila isang mahal na bisita. Inabutan ng unan para sa kanyang likod. Samantala, ako'y nanatiling nakatayo, isang estranghero sa sarili kong pamamahay. Katrina has something to tell you, Isa. Pagpapatuloy ni Doña Marivela. Tumingin sa akin si Katrina. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Isa, panimula niya. Ang boses ay malambing, ngunit bawat salita ay idinisenyo para saktan ako. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Angelo and I, we're in love. At hindi lang yan. Huminto siya sandali. Hinahayaan ang mga salitang yon na bumaon sa aking kamalayan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng kahulugan. I'm pregnant. Magkakaanak na kami ni Angelo. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Tumingin ako mula kay Katrina patungo kay Doña Marivela. Ang ina ng aking asawa ay nakangiti. Isang nangiting nagpapakita ng buong suporta sa babaeng sisira ng aming pagsasama. Walang bahid ng hiya, walang bakas ng konsensya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Sila ay magkakampi. Hindi ko ipinakita ang sakit. Sa halip, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin. Naalala ko ang pekeng resulta ng ultrasound sa folder ni Elias. Naalala ko ang pangalang Isabel Castro. Talaga? Iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay walang emosyon, na tila ikinagulat nilang dalawa. Marahil ay inaasahan nilang magwawala ako, iiyak, magmamakaawa. Yes! Sagot ni Katrina, medyo nawala sa kanyang kumpiyansa. Kaya sana, para sa kapakanan ng bata, para sa kapayapaan ng lahat, palayain mo na si Angelo. Let him be happy. Let him be a father to his child. At ikaw naman, Isabelina, segunda ni Doña Marivela, ang kanyang boses ay nagbalik sa dati nitong pagiging matalas. Huwag ka nang magmatigas. Alam nating lahat na hindi mo kayang bigyan ng anak si Angelo. You are barren. Isang baog. Kaya ano pang silbi mo sa pamilyang ito? It's time for you to go. Baog. Ang salitang yon ay mas masakit kaysa sa sampal. Ito ang kasinungalingang paulit-ulit nilang ibinabato sa akin sa loob ng 2 taon para iparamdam sa akin na ako ang may pagkukulang. Ang totoo, si Angelo ang may problema. Isang katotohanang itinago ko para protektahan ang kanyang pagkalalaki. Hindi pa ako nakakasagot nang bumukas muli ang pinto at pumasok si Angelo. Nagulat siyang makita kaming 3 roon. Mama? Katrina? Anong ginagawa ninyo rito? Sinabi na namin sa kanya, anak, sabi ni Doña Marivela. Tumatayo para salubungin ang kanyang anak. It's time. Kailangan na nating tapusin ang pagpapanggap na ito. Lumapit si Angelo sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkukunwari, kundi ng isang malamig na pagwawakas. Narinig mo na sila, Iisa. I'm sorry. It's over. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ko ang tuluyang nabali. Ang Isabelinang matiisin, ang Isabelinang martir. Namatay na. Ang naiwan ay ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng kanilang inaapakan. Ngunit hindi pa ito ang oras. Hindi pa. Kailangan ko ng patunay, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Nagkatinginan sila. Anong patunay? Tanong ni Angelo. Ang ultrasound, sagot ko. Gusto kong makita ang resulta ng ultrasound. Ngumisi si Katrina. Tila ito na ang sandaling pinakahihintay niya.
May kinuha siyang isang nakatuping papel mula sa kanyang mamahaling bag. Ibinigay niya ito kay Angelo, na siya namang nag-abot nito sa akin. Ang parehong papel na nakita ko sa opisina ni Elias, ang parehong papel na may pangalang Isabel Castro. Alam nila na sa sobrang sakit at pagkalito, hindi ko mapapansin ang maliit na detalye. Inabot ko ang papel. Tiningnan ko ito, pagkatapos ay tumingin ako kay Angelo. "Congratulations," sabi ko. At sa harap nilang tatlo, sa gitna ng kanilang pagtataka, inilapit ko ang papel sa aking mukha. Nagkunwari akong pinupunasan ng isang pekeng luha gamit ito. Sa isang mabilis at halos hindi mahahalata na kilos, ang sulok ng aking dila ay bahagyang dumampi sa papel. Ito ay isang kakaibang kilos, ngunit kailangan kong gawin. Pagkatapos, binitawan ko ang papel. Hinayaan itong mahulog sa sahig na tila isang basurang walang halaga. Ngunit sa ginawa kong yon, may nakuha ako. Isang maliit, halos invisible na sample ng laway sa papel na may DNA ng kung sino mang huling humawak nito. Si Katrina. Isang bagay na maaaring gamitin ni Elias para ikumpara sa DNA ng tunay na may-ari ng ultrasound result na si Isabel Castro. Isang maliit na bala para sa digmaang aking inihahanda. Naglakad ako papunta sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat. Bago ako tuluyang umakyat, humarap ako sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. "Sana maging masaya kayo," sabi ko. Pagdating ko sa kwarto, isinara ko ang pinto. Hindi ako umiyak. Sa halip kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Elias. "I have what you need." Ilang sandali lang, dumating ang sagot niya. "Excellent, ma'am. The trap is set. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin silang pumasok dito." Ngunit habang nakaupo ako sa gilid ng kama, isa pang text ang pumasok. Galing sa isang numerong hindi ko kilala. "Ma'am Isa, si Manang Lourdes po ito. Emergency. Nasa ospital po ang tatay ninyo. Inatake sa puso." Ang telepono ay nalaglag mula sa aking mga kamay. Ang planong inihanda ko, ang digmaang aking sinimulan, lahat ay biglang nawalan ng halaga. Ang aking tatay, ang tanging lalaking hindi ako sinaktan, ang aking unang pag-ibig, ang aking mundo ay muling gumuho. Ang apat na sulok ng silid ay tila gumuho papasok sa akin. Ang pangalan ng aking ama, ang salitang ospital, ang pariralang inatake sa puso. Lahat ay umikot sa aking isipan na parang isang marahas na ipo-ipo. Ang lahat ng aking pinagplanuhan, ang lahat ng galit at pagnanais na lumaban, ay biglang natunaw at napalitan ng isang dalisay at matinding takot. Ang takot ng isang anak na maaaring mawalan ng magulang. Dali-dali kong dinampot ang telepono sa sahig at sinubukang tawagan ang numero ni Manang Lourdes, ngunit wala nang sumasagot. Mabilis akong nagbihis, kumuha ng kahit anong damit na mahawakan ko at isinilid sa isang maliit na bag. Kailangan kong makarating sa Iloilo. Ngayon din, pababa na ako ng hagdan nang makasalubong ko si Angelo. Papalabas na rin ang pinto. Tiningnan niya ako. Ang aking pagmamadali, ang bag sa aking balikat. "At saan ka naman pupunta?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalala. "Kailangan kong umuwi sa Iloilo," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Si tatay, inatake sa puso. Nasa ospital siya." Huminto siya. Tiningnan niya ako, ngunit ang kanyang mga mata ay walang awa. "Ano na namang drama to, Isa? Are you making this up para lang makatakas sa sitwasyon?" "Hindi ako nagsisinungaling, Angelo." Sigaw ko. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa aking mga mata. Kailangan ko ng pera. Para sa eroplano. Para sa ospital. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. "Pera? Isa, wala na tayong pera. Hindi mo ba natatandaan? Ibinigay ko na ang lahat sa investment na sinasabi ko sa'yo para sa kinabukasan ng magiging anak ko."
Ang bawat salita ay isang sampal. Alam kong nagsisinungaling siya. Ngunit wala ako sa posisyong makipagtalo. Angelo, please. Pagmamakaawa ko. Isang bagay na isinumpa kong hindi ko nagagawin. Kahit konti lang. Para lang sa pamasahe. Nag-isip siya. Tila tinatantya kung gaano kalaki ang maaari niyang makuha mula sa aking desperasyon. Okay, sabi niya sa wakas. Pero may isang kondisyon. May kinuha siyang isang sobre mula sa kanyang briefcase. Ang parehong sobre na iniabot niya sa akin noong isang gabi. Ang divorce papers. Pirmahan mo to. Ngayon din, as a sign of good faith. Pagkatapos, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga. Ito na. Ito na ang kabayaran. Ang kalayaan niya kapalit ng pagkakataong makita ko ang aking ama. Ang aking puso ay sumisigaw ng hindi. Ngunit ang aking isip, na puno ng imahe ng aking ama sa isang hospital bed, ay sumuko na. Kinuha ko ang ballpen mula sa kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng husto habang nilalagdaan ko ang dokumentong tatapos sa aming pagsasama. Isabelina Montoya Rea. Isinulat ko ang pangalan na minsan ay pinangarap kong maging simbolo ng aming pagmamahalan, ngunit ngayoy naging simbolo ng aking pagkabigo. Inabot ko sa kanya ang papel. Kinuha niya ito at ngumiti. Isang ngangiting nagdiriwang. Pagkatapos, dumukot siya sa kanyang wallet at naglabas ng ilang pirasong 1,000 piso. Inihagis niya ang mga ito sa mesa. Ayan, yan lang ang kaya ko. Magpasalamat ka pa. Tinitigan ko ang pera. Kulang pa ito, kahit para sa one-way na ticket. Ngunit hindi na ako nagsalita. Kinuha ko ang pera. Tinalikuran siya at lumabas ng bahay na yon nang hindi na muling lumingon. Nagpara ako ng taxi. Habang nasa biyahe, binibilang ko ang perang hawak ko. Kulang. Saan ako kukuha ng karagdagan? Ang mga bank account ko sa ilalim ng pangalang Rhea ay hindi ko maaaring galawin nang hindi nagdudulot ng hinala. Kailangan kong manatili bilang si Yesang simple, ang asawang walang pera. At doon, habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa bintana ng taxi, isang bagay ang kumislap sa aking leeg. Ang kwintas. Isang manipis na kwintas na gawa sa platino na may palawit na isang maliit na diamante na hugis luha. Regalo ito sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Sa likod ng palawit ay may nakaukit na mga salita. Ang aking tanging yaman. Hinawakan ko ito. Ang lamig ng metal ay tila nangungusap sa akin. Naalala ko ang sinabi ng aking ina nang ibigay niya ito. Kapag nawala na ako, Isa, isuot mo ito para maalala mo na kahit anong mangyari, ikaw ang pinakamahalagang yaman ko. Sa pinakamalapit na sanglaan po, Manong, sabi ko sa driver, ang aking boses ay basag. Ang loob ng sanglaan ay maliwanag at malamig. Amoy luma at amoy ng mga pangarap na isinuko. Inilapag ko ang kwinta sa salaming counter. Kinuha ito ng appraiser, isang lalaking may makapal na salamin, at sinuri ito gamit ang isang maliit na lente. Maganda ang kalidad ng bato. 18 karat platinum chain, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Binigyan niya ako ng isang presyo. Sapat na para sa pamasahe at sa paunang bayad sa ospital. Pumikit ako ng mariin. Sige po, bulong ko. Pinirmahan ko ang isa na namang papel. Isang resibo na nagsasabing isinasanla ko ang isang piraso ng aking pagkatao. Habang hawak ko ang perang papel, naramdaman kong may isang bahagi sa akin na tuluyan nang namatay. Bumalik ako sa taxi. Ngunit sa halip na dumiretso sa airport, may isa pa akong huling hantungan, ang bangko. Idineposito ko ang halos kalahati ng perang nakuha ko mula sa sangla sa isang account. Sa account ni Angelo, nag-iwan ako ng note sa transaction slip para sa bata. Isang huling akto ng isang asawang minsan ay nangarap. Isang huling pagtupad
sa isang tungkuling hindi naman dapat sa akin. Pagkatapos noon, wala na. Tapos na. Ang biyahe sa eroplano patungong Iloilo ay tila isang panaginip na lumilipad sa gitna ng mga ulap. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, ngunit hindi ko nakikita ang tanawin sa labas. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ng aking ama, ang mga alaala ng aming masasayang araw, ang kanyang mga tawa na umaaling-awngaw sa aking isipan. Ang bawat minuto sa himpapawid ay tila isang walang hanggan na paghihintay. Pagdating ko sa ospital sa Iloilo, isang maluwag at tahimik na pribadong silid ang sumalubong sa akin. Doon, nakahiga ang aking ama, napapaligiran ng mga makina na marahang umuugong. May mga tubo na nakakabit sa kanyang braso, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Isang matandang babae ang tumayo mula sa upuan sa tabi ng kama. Si Tita Elena, kapatid ng aking ina, ang nag-alaga sa aking ama mula nang ako'y umalis. Isa, hiha, sabi niya, habang niyayakap ako ng mahigpit. Mabutit nakarating ka. Kumusta na po si tatay? Tanong ko. Ang aking mga mata ay hindi maialis sa payapang mukha ng aking ama. Stable na siya ngayon, sagot ni Tita Elena. Sabi ng doktor, mild heart attack lang daw. Swerte at nadala agad natin dito. Ang kailangan niya ngayon ay pahinga. Huwag mo siyang masyadong alalahanin. Guminhawa ang aking pakiramdam. Umupo ako sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng aking ama. Ang kanyang balat ay malambot pa rin, ngunit ramdam ko ang bahagyang panginginig nito. Hinalikan ko ang kanyang kamay. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang tahimik na pasasalamat. Buhay siya. Iyon ang mahalaga. Sino ang nagbayad ng lahat ng ito, tita? Tanong ko, habang inililibot ang aking paningin sa mamahaling silid. Alam kong malaki ang gastos dito. Ngumiti si Tita Elena. Huwag mong isipin yan. May isang mabuting Samaritano raw na tumawag sa ospital kanina. Sinabi niyang sagot na niya ang lahat ng gastusin mula sa kwarto hanggang sa mga gamot. Ayaw ipabanggit ang pangalan. Ang sabi lang, isang kaibigan ng pamilya Montoya. Alam ko kung sino iyon, si Elias. Kahit sa gitna ng aking personal na krisis, ang organisasyong binuo ng aking ama ay nariyan pa rin, gumagalaw sa anino para protektahan kami. Isang utang na loob na hinding-hindi ko malilimutan. Samantala, sa Maynila, ang balita ng aking biglaang pag-alis ay mabilis na nakarating kina Angelo at Katrina. Nagkita sila sa isang rooftop bar na may tanawin ng nagkikislapang mga ilaw ng syudad. So she's gone? Tanong ni Katrina habang umiikot ang mamahaling alak sa kanyang kupita. She signed the papers and left, sagot ni Angelo. May ngiti ng pagwawagi sa kanyang mga labi. Ipinakita niya ang pirmadong divorce papers na tila isang tropeo. At ang pinakamaganda sa lahat, nagdeposito pa siya ng pera sa account ko. Para sa bata, sabi niya, ginagaya ang aking boses sa isang mapanuyang paraan. Humalakak si Katrina. Kawawa naman. She really thinks you're a monster, but in reality, you're just practical. It's all about the plan, baby, and everything is falling into place. Sabi ni Angelo. Itinaas niya ang kanyang kopita. Ngayon, pag-usapan natin ang grand finale, ang ika-10 anniversary party ng kumpanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Isang ningning na hindi dulot ng pag-ibig, kundi ng purong ambisyon. Gusto kong maging perpekto ang lahat, sabi niya. I want all the big names in business to be there. The media, the influencers. Sa gabing iyon, aakyat ako sa entablado para sa aking acceptance speech bilang bagong vice president. At sa tabi ko, ikaw. Ipapakilala kita sa lahat at ipapahayag natin ang tungkol sa ating magiging anak. Paano si Isa? Tanong ni Katrina. What if she decides to show up and make a scene?
Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Angelo. That's the best part. Inaasahan ko siyang darating. In fact, magpapadala ako ng imbitasyon sa kanya. Gusto kong makita niya ang lahat. Gusto kong makita niya ang mundong hindi kailanman magiging para sa kanya. At kapag tapos na ang lahat, kapag nasa akin na ang lahat ng atensyon, doon, sa harap ng daan-daang tao, luluhod siya sa harap ko. Magmamakaawa siyang palayain ko siya. At ako, bilang isang mabuting tao, ay pagbibigyan siya. Ang kanyang plano ay malupit at detalyado. Isang pampublikong pagpapahiya na idinisenyo para tuluyan akong sirain, para tanggalin ang lahat ng natitirang dignidad sa aking pagkatao. Hindi nila alam, sa isang tahimik na silid ng ospital sa Iloilo, habang binabantayan ko ang aking natutulog na ama, isa pang plano ang nabubuo. Si Manang Lourdes, ang aking matapat na kakampi, ay hindi lang nagbalita tungkol sa aking ama. Siya rin ang aking mga mata at tainga sa loob ng bahay na yon. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng silid-aklatan, narinig niya ang buong pag-uusap nina Angelo at Katrina sa telepono. Bawat detalye ng kanilang masamang balak. Isang text message ang pumasok sa aking telepono. Galing kay Manang Lourdes. Iha, narinig ko ang plano nila para sa party. Kailangan mong malaman. Ito ang gagawin nila. Habang binabasa ko ang bawat salita, hindi galit ang aking naramdaman, hindi rin sakit. Isang malamig na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang kanyang mga kaaway ay naglalakad patungo sa isang patibong na sila mismo ang gumawa. Tumingin ako sa aking ama. Hinaplos ko ang kanyang noo. Magpagaling po kayo, tay. Bulong ko. Dahil pagbalik ko sa Maynila, may isang digmaan akong kailangang tapusin. Lumipas ang isang linggo sa Iloilo na puno ng tahimik na pag-aalaga at pagpaplano. Sa umaga, ako ang nag-aasikaso sa aking ama. Nagbabasa ako para sa kanya ng mga dyaryo, nagbabalat ng kanyang mga paboritong prutas, at nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa aming kabataan. Ang bawat araw na nakikita kong lumalakas siya ay nagpapalakas din sa akin. Ang kanyang paggaling ay naging pundasyon ng aking determinasyon. Sa gabi, kapag tulog na siya, ang aking silid ay nagiging isang war room. Sa aking laptop, walang tigil ang aming pag-uusap ni Elias. Inilatag namin ang bawat detalye ng aming plano, ang bawat ebidensya, ang mga bank statement, ang mga litrato, ang pekeng ultrasound, at ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na hindi si Katrina ang may-ari nito, ay inayos na parang mga sundalo sa isang chessboard. Handa na ang lahat, ma'am, sabi ni Elias sa isa sa aming mga video call. May kopya na ang legal team ng lahat ng dokumento. Naka-standby na rin ang security team para sa gabi ng party. Ang kailangan na lang ay ang hudyat ninyo. Magaling, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado. Elias, may isa pa akong hihilingin. Ibinigay ko sa kanya ang mga detalye ng isang foundation na matagal ko nang gustong buuin kahit noong bago pa maganap ang lahat ng ito. Isang pundasyon para sa mga kababaihang nakakaranas ng emosyonal na pang-aabuso sa kanilang mga relasyon, mga babaeng nawalan ng boses at kumpiyansa sa sarili. Rhea Women Rise Foundation. Basa ni Elias sa pangalang ibinigay ko. Napakaganda po nito, ma'am. Gusto kong ihanda mo na rin ang mga papeles para dito, sabi ko. Dahil pagkatapos ng gabing iyon, kailangan nating magsimula ng isang bagong kabanata. Hindi lang para sa akin, kundi para sa maraming katulad ko. Isang araw, bago ang aking pag-alis pabalik ng Maynila. Habang naglalakad kami ng aking ama sa hardin ng ospital, huminto siya at humarap sa akin. Anak, sabi niya, habang hawak ang aking mga kamay, alam kong may mabigat kang pinagdadaanan. Hindi mo man sabihin, nakikita ko sa iyong mga mata. Isang bagay ang natutunan ko sa mga nangyari sa akin. Ang buhay ay masyadong maikli para sayangin
sa mga taong hindi nakikita ang iyong halaga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga salita, ang huling piraso ng kalasag na kailangan ko. Pagbalik ko sa Maynila, hindi ako umuwi sa bahay kung saan nakatira si Angelo. Dumiretso ako sa isang 5-star hotel sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ng Reyes Prime Holdings. Ang presidential suite na matagal nang nakareserba para sa akin ay naging aking bagong tahanan at headquarters. Pagpasok ko sa suite, ang unang bumungad sa akin ay isang malaking kahon na nakapatong sa ibabaw ng kama. Mayroon itong isang simpleng tala para sa reyna. Galing kay Elias, dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa malambot na seda, ay isang damit. Isang evening gown na kulay royal blue, ang kulay ng kapangyarihan at karangalan. Ang disenyo nito ay simple ngunit elegante. Walang mga palamuti maliban sa perpektong pagkakatahi na yumayakap sa tamang mga kurba. Hindi ito marangya, ngunit sumisigaw ito ng kumpiyansa. Isinuot ko ang damit habang nakatayo ako sa harap ng malaking salamin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, hindi ko nakita si isang asawa ni Angelo. Hindi ko nakita ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng laging humihingi ng tawad. Ang nakita ko ay si Isabelina, ang babaeng nagpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ang anak ng kanyang ama, isang reyna na naghahanda para bawiin ang kanyang kaharian. Ang telepono sa suite ay tumunog. Sinagot ito ng aking personal assistant na naghihintay sa labas ng silid. Pagkatapos ng ilang sandali, kumatok siya sa pinto. "Ma'am Isabelina, may tawag po para sa inyo. Si Mr. Angelo Fierro po. I-patch mo dito," sabi ko. Ilang sandali lang, narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya. May halong pagkainip. "Isa, nasaan ka na? Akala ko ba uuwi ka ngayon?" "Nandito na ako," sagot ko. "Good. Dumating na ba ang imbitasyon para sa party bukas ng gabi?" "Dumating na," sabi ko, habang tinitingnan ng isang eleganteng sobre sa ibabaw ng mesa na hindi ko pa binubuksan. "Siguraduhin mong darating ka. It's important. May gusto lang akong ayusin sa pagitan natin." Ang kanyang boses ay nagbago. Tila nagiging malambing. Isang pag-arte para sa kanyang huling panlilinlang. "Darating ako, Angelo," sagot ko. Ang boses ko ay matatag. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalampasin ang gabing iyon." Pagkatapos kong ibaba ang telepono, lumapit ako sa malawak na bintana ng suite. Mula sa itaas tanaw ko ang buong syudad, isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Sa isa sa mga gusaling iyon, si Angelo at Katrina ay nagdiriwang sa pag-aakalang hawak na nila ang mundo. Ngumiti ako, isang ngiting malamig at puno ng katiyakan. "Enjoy your last night as King Angelo." Bulong ko sa hangin. "Because tomorrow, the real queen comes home." Ang araw ng ika-10 anniversary party ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Sa presidential suite, ang umaga ay abala ngunit kontrolado. Mga makeup artist at hairstylist ay tahimik na gumagalaw sa paligid ko. Inihahanda ako na parang isang mandirigma para sa isang seremonya. Habang inaayusan nila ako, ang aking isipan ay kalmado. Pinag-aralan kong muli ang bawat detalye ng plano kasama si Elias sa telepono. Tinitiyak na walang puwang para sa pagkakamali. Samantala, sa bahay ng mga Fierro, ang kapaligiran ay puno ng peke at mayabang na kasiyahan. Si Angelo ay buong araw na nasa telepono. Kinukumpirma ang pagdating ng mga mahahalagang bisita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Si Doña Marivela naman ay nag-utos kay Manang Lourdes na ihanda ang pinakamagarang damit na isusuot niya, na para bang siya ang reyna ng gabi. "Siguraduhin mong naplansa itong mabuti, Lourdes," utos niya. "Kailangang magmukha akong ina ng isang vice president. Ito na ang araw na matagal nating hinintay." Si Manang Lourdes ay tumangulang, ang kanyang mukha ay walang emosyon,
Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong apoy. Bawat utos na sinusunod niya ay may kasamang panalangin para sa aking tagumpay. Nang hapon na yon, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari. Nakatanggap ako ng isang tawag mula sa front desk. Ma'am Isabelina, nandito po sa lobby si Mr. Angelo Fierro. Nais po kayong makausap. Nag-isip ako sandali. Hindi ito kasama sa plano. Papasukin mo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si Angelo, bihis na bihis sa kanyang taksido. Natigilan siya nang makita niya ako. Nakaupo ako sa isang silya, tapos ng ayusan, nakasuot ng isang simpleng sedang roba habang naghihintay na isuot ang aking gown. Isa, sabi niya, ang kanyang pagtataka ay hindi maitago. You look different. Bakit ka nandito, Angelo? Tanong ko. Ang aking boses ay direkta. Naglakad siya palapit. May dalang isang maliit na paper bag. I just wanted to see you before the party. At para ibigay ito. Inilabas niya mula sa paper bag ang isang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng pearl necklace. Isang bagay na alam niyang gusto ko dati. Isang peace offering. Isang huling pagtatangka na manipulahin ako. Para saan to? Tanong ko. Para sa gabing to. Sabi niya, lumalapit pa. Isa, alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo, I'm doing all of this for us. Para sa kinabukasan natin. Kapag naging VP na ako, magbabago ang lahat. Aayusin natin to. Ang kanyang mga salita ay walang bigat. Para lang itong mga linyang kinabisan niya mula sa isang pelikula. Hindi ako umimik. Nang makita niyang hindi ako natinag, ang kanyang muka ay nagbago. Ang pagkukunwaring malambing ay nawala at napalitan ng pagkainip. Look, Isa, sabi niya. Inilapag ang kwintas sa mesa. Let's just get this over with. May kinuha siyang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang taksido. Ang parehong sobre na pinirmahan ko sa gitna ng aking desperasyon. Ang divorce papers. Ngunit may idinagdag siyang isang dokumento. Isang kasunduan. Ano to? Tanong ko. Waiver, sagot niya. Nakalagay dyan na isinusuko mo na ang lahat ng karapatan mo sa kahit anong ari-arian na naipundar natin bilang mag-asawa. Pumipirma ka na wala kang habol sa kahit ano. Para maging malinis ang paghihiwalay natin. Tinitigan ko ang papel. Ang kanyang kasakiman ay walang hanggan. Hindi lang niya gustong tapusin ang aming pagsasama. Gusto niyang siguraduhin wala akong makukuha. Gusto niyang iwanan akong walang-wala. Pirmahan mo na to bago ang party, sabi niya. Para hindi ka na masyadong mapahiya mamaya. Para matapos na tayo. Kinuha ko ang papel at ang ballpen na iniaabot niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kasabikan, ang katiyakan na nasa kanya na ang lahat ng baraha. Ngumiti ako. Isang totoong nangiti. Sa unang pagkakataon. Isang nangiting hindi niya naintindihan. Sige, sabi ko. Sa harap niya, nilagdaan ko ang waiver. Isabelina Montoya. Ang pangalan ko bago ako naging asawa niya. Ang pangalan ko bilang isang malayang tao. Kinuha niya ang papel na may ngiting tagumpay na, Good! Mas pinadali mo ang lahat. Tumayo siya para umalis. Magkita na lang tayo sa party. Angelo, tawag ko bago siya makalabas ng pinto. Lumingon siya. Good luck sa speech mo mamaya. Sabi ko, gawin mong pinakamahusay dahil siguradong hindi ito malilimutan ng lahat. Isang bahagyang pagtataka ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Tumango lang siya at tuluyan nang umalis. Nang magsara ang pinto, tumayo ako. Lumapit ako sa malaking salamin. Inalis ko ang aking roba. Inilalantad ang royal blue na gown sa ilalim nito. Isinuot ko ang mga diamanteng hikaw na ipinamana sa akin.
hindi ang pekeng perlas na dala niya. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Elias. He took the bait. Nasa kanya na ang pirmadong waiver. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Kung ganoon, ma'am, kumpleto na ang lahat ng ebidensya ng kanyang panloloko. Ang kasunduang yan ang magpapatunay ng kanyang intensyon na linlangin kayo mula sa simula. I know, sabi ko. Tumingin akong muli sa aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi na nangangailangan ng awa. Hindi na nangangailangan ng pag-intindi. Ang kailangan niya ay hustisya. It's time, Elias, sabi ko. Ang aking boses ay matatag na parang bakal. Let the show begin. Ang ballroom ng The Manila Peninsula Hotel ay nagliliwanag na parang isang kahon ng alahas. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa daan-daang bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit at pormal na kasuotan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, ng tunog ng mahihinang tawanan, at ng kalansing ng mga kopita ng champagne. Ito ang pagtitipon ng mga pinakamakakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. At sa gitna ng lahat ng ito, si Angelo Fierro ay nakatayo na, parang isang hari. Bawat taong lumalapit sa kanya ay binabati siya ng, "Congratulations, Mr. Vice President." Kahit hindi pa opisyal ang anunsyo, nasa tabi niya si Katrina na nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Angelo na tila pag-aari niya ito. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok, isang kalkuladong ilusyon na idinisenyo para makuha ang simpatya ng lahat. Sa kabilang banda naman ay si Doña Marivela, na puno ng alahas. Ang kanyang nangiti ay abot-tenga habang tinatanggap ang mga pagbati para sa kanyang anak. Sila ang perpektong larawan ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Isang larawang itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Nasaan na kaya ang asawa mo, Angelo? Tanong ng isang matabang negosyante. Akala ko ba darating siya? Ngumiti si Angelo ng isang malungkot na ngiti, isang pag-arte na pinagpraktisan niya. May pinagdadaanan lang kami ngayon, but she'll be fine. She's a strong woman. Ang mga tao sa paligid ay nagpakita ng pekeng pakikiramay. Ang bulong-bulungan ay kumalat na sa buong ballroom. Ang kaawa-awang asawa, ang bagong pag-ibig, ang paparating na sanggol. Ang entablado para sa aking pagpapahiya ay perpektong naihanda na. Dumating ako sa hotel nang walang sinumang nakapansin. Hindi ako dumaan sa grand entrance. Sa halip, ginamit ko ang isang pribadong elevator na direktang papunta sa isang holding room sa likod ng entablado, isang lugar na inihanda ni Elias. Doon, sa isang monitor, pinanood ko ang lahat ng nangyayari sa ballroom. Pinanood ko ang pagdating ng mga bisita. Pinanood ko ang pagbati nila kay Angelo. Pinanood ko ang pagngiti ni Katrina. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng selos. Ang tanging naramdaman ko ay isang malamig na distansya na para bang nanonood ako ng isang pelikula kung saan alam ko na ang katapusan. Handa na po ang lahat, ma'am. Bulong ni Elias na lumitaw sa aking tabi. Ang technical team ay nasa posisyon na. Ang security ay naghihintay na lang ng hudyat. Nasa akin na rin po ang orihinal na kopya. Waiver na pinirmahan ninyo. Tumango ako. Salamat, Elias. Kinakabahan po ba kayo? Tanong niya. Tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na screen ng monitor. Ang babaeng nakasuot ng royal blue na gown ay nakatitig pabalik. Ang kanyang mga mata ay kalmado at malalim. Hindi, sagot ko. Matagal ko nang hinintay ang gabing ito. Sa ballroom dumating na ang oras para sa pangunahing programa. Ang CEO ng kumpanya, isang matandang lalaki na walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa likod ng mga pader, ay umakyat sa entablado para sa kanyang pambungad na pananalita. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtalakay sa mga tagumpay ng kumpanya,
Dumating na siya sa bahaging pinakahihintay ng lahat. At ngayon, isang karangalan para sa akin na ipakilala ang taong magiging bagong haligi ng ating kumpanya, isang taong nagpakita ng pambihirang dedikasyon at talino, ang ating bagong Vice President, Mr. Angelo Fierro. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Umakyat si Angelo sa entablado, kumakaway sa mga tao na parang isang politiko. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Kinuha niya ang mikropono mula sa CEO. Maraming salamat po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Nagsimula siya sa kanyang inihandang talumpati. Pinapasalamatan ng mga taong kailangan niyang pasalamatan. Pagkatapos, ang kanyang tono ay naging mas personal. Gusto ko ring pasalamatan ang 2 babae sa aking buhay, sabi niya, habang tumitingin sa direksyon kung nasaan sina Katrina at ang kanyang ina. Ang aking ina, si Doña Marivela, na walang sawang sumuporta sa akin. At syempre, ang inspirasyon ko, ang aking liwanag, si Miss Katrina Valles. Isang bulungan ang maririnig mula sa mga manonood. Inilahad ni Angelo ang kanyang kamay kay Katrina. Halika, mahal, umakyat ka rito. Umakyat si Katrina sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa pekeng luha ng kaligayahan. Inakbayan siya ni Angelo. Mayroon po kaming mahalagang anunsyo, pagpapatuloy ni Angelo. Kami ni Katrina ay magkakaroon na ng anak. Isang mas malakas na palakpakan at hiyawan ang sumunod. Ito na ang rurok ng kanyang tagumpay. Ito na ang sandali ng kanyang paghahari. Tumingin siya sa audience, hinahanap ang aking mukha. At doon, sa gitna ng mga bisita, malapit sa exit, nakita niya ako. Nakatayo lang ako, nakatingin sa kanya. Isang nag-aalab na katahimikan sa gitna ng maingay na pagdiriwang. Isang ngising mapang-asar ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising para sa akin lamang. Hindi niya alam, iyon na ang huling ngiti na maibibigay niya bilang ang Angelo Fierro na kilala ng lahat. Dahil sa likod ng entablado, ibinigay ko na ang hudyat kay Elias. It's time. Ang ngising mapang-asar sa mga labi ni Angelo ay hindi nagtagal. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom maliban sa isang spotlight na nanatiling nakatutok sa kanya at kay Katrina sa entablado. Ang masayang musika ay biglang naputol at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan at tawanan ng mga bisita ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala. Anong nangyayari? Narinig kong bulong ni Angelo sa mikropono. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkalito. Tumingin siya sa technical booth sa likod, ngunit walang sumasagot. At doon, sa gitna ng katahimikan, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng ballroom. Isang boses na kalmado, malinaw, at puno ng kapangyarihan. Ang aking boses. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat ng ulo ay lumingon. Hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. Si Angelo at Katrina ay natigilan sa entablado na parang mga estatwang nagyelo sa ilalim ng spotlight. Naglakad ako mula sa dilim sa gilid ng ballroom, dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang royal blue na gown ko ay tila humahawi sa kadiliman. Habang naglalakad ako, palapit sa entablado, isang pangalawang spotlight ang sumunod sa akin na nag-iwan ng isang maliwanag na landas sa aking dinaraanan. My name is Isabelina Montoya Rhea. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay hindi na nangangailangan ng mikropono. At ako ang asawa ng lalaking nakatayo sa entablado. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonod. Ang pangalan ko, na sinamahan ng apelyidong Rhea, ay nagsimulang magdulot ng kalituhan at pagtataka sa mga pamilyar sa mundo ng negosyo. Hindi ako umakyat sa entablado. Sa halip,
Huminto ako sa paanan nito. Tinitingala sila. Isang simbolikong posisyon. Sa paningin nila, ako ang nasa ibaba. Ngunit alam naming lahat kung sino ang tunay na may kontrol. Mr. Fierro, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatutok lamang kay Angelo. Isang napakagandang talumpati at isang napakagandang anunsyo. Ngunit bago natin ipagdiwang ang iyong bagong posisyon at ang iyong magiging anak, may ilang bagay lang akong gustong liwanagin. Biglang umilaw ang dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado. Mga screen na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng kumpanya. Ngayon, ang nakalagay na rito ay ang kopya ng isang bank statement. Una, pag-usapan natin ang investment na sinasabi mo, sabi ko. Habang ang mga numero sa screen ay nagpapakita ng malalaking halaga ng perang inilipat mula sa aming joint account patungo sa isang personal account ni Angelo. Ito ba ang investment na sinasabi mong para sa atin? O para sa mga mamahaling regalo, biyahe at condo unit na ipinangalan mo kay Miss Katrina Valles? Ang mga resibo at titulo ng ari-arian ay sunod-sunod na lumabas sa screen. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Si Angelo ay namutla. "This is ridiculous! Sino ang may gawa nito?" Sigaw niya. Sinusubukang agawin ang atensyon. Hindi ko siya pinansin. Pangalawa, pag-usapan natin ang iyong malinis na paghihiwalay. Pagpapatuloy ko. Ang pirmadong waiver na may pangalang Isabelina Montoya ay lumitaw sa screen. Pinalaki para mabasa ng lahat. Ang dokumentong ito, na pinirmahan ko ilang oras lang ang nakalipas, ay nagpapatunay na isinusuko ko ang lahat ng aking karapatan sa ating mga ari-arian. Isang napakagandang kilos mula sa isang asawang iiwanan, hindi ba? Ngunit ang tanong ay, anong ari-arian ang pinag-uusapan natin? Ang bahay na tinitirhan natin? Ang mga kotseng ginagamit mo? Ang lahat ng yan ba ay sayo para hingin mo sa akin na isuko ko? Si Doña Marivela, na nasa audience, ay tumayo. "Walang hiya ka. Paano mo nagagawa ito sa anak ko?" Isang spotlight ang biglang tumutok sa kanya. Siya ay natigilan. "Doña Marivela," sabi ko, ang aking boses ay malamig. "Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin. Alam niyo ba kung sino talaga ang nagbayad ng 1 milyong pisong bill sa ospital nung muntik na kayong mamatay? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ang inyong anak, kundi ang baog at pulubi na manugang ninyo. Isang kopya ng hospital bill at ang bank transfer mula sa isa sa aking mga personal account ang lumitaw sa screen." Si Doña Marivela ay napaupo na para bang nawalan ng lakas. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. Ang aking mga mata ay bumalik kay Katrina. "At panghuli, Miss Valles, binabati kita sa iyong pagbubuntis." Si Katrina, na kanina pa nanginginig, ay pilit ng ngumiti. "Salamat." Ngunit may kaunting problema, sabi ko. Ang resulta ng ultrasound ay lumitaw sa screen. Ang pangalang Isabel Castro ay malinaw na nakasulat. Sa tabi nito, lumitaw ang resulta ng isang DNA comparison. Ayon sa resulta ng pagsusuri, isang boses mula sa mga speaker ang nagsalita. Ang boses ni Elias na tila isang tagapagsalaysay ng katotohanan. Ang DNA sample na nakuha mula sa nasabing dokumento ay hindi tumutugma sa DNA sample ni Miss Katrina Valles. Sa madaling salita, ang ebidensyang ito ay isang panloloko. Ang buong ballroom ay sumabog sa isang malakas na bulungan. Si Katrina ay napahawak sa kanyang tiyan na tila nasasaktan. "Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya!" sigaw niya. "Talaga ba?" tanong ko. "Kung ganoon, bakit hindi natin tawagan ang tunay na may-ari ng ultrasound na?" Yan. Ang pangalan niya ay Isabel Castro. At ayon sa aming investigador,
Handa siyang magsampa ng kaso laban sa'yo para sa pagnanakaw ng kanyang personal na dokumento. Iyon na ang huling dagok. Si Katrina ay napaiyak at tumakbo pababa ng entablado. Sinusuong ang dagat ng mga mapanghusgang tingin. Naiwan si Angelo sa entablado. Nag-iisa sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Lumakad ako palapit at sa unang pagkakataon, umakyat ako sa entablado. Kinuha ko ang isa pang mikropono mula sa lectern. Tumayayo ako sa tabi niya, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang kanyang hukom. May isang huling bagay lang akong gustong itama. Sabi ko, ang aking boses ay umaling-aungaw sa buong silid. Ang kumpanyang ito, ang ika-10 anniversary party na ito. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang Reyes Prime Holdings, ang pangunahing investor at majority shareholder ng kumpanyang ito. Tumingin ako sa CEO na nakaupo sa harap na ngayon ay kasing putla ni Angelo. At ang Reyes Prime Holdings, pagpapatuloy ko o tinitingnan ang bawat muka sa audience, ay pag-aari ng pamilya Montoya. Humarap ako kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyong bagal niyang naintindihan. Ang pangalan ko ay Isabelina Montoya Rhea at ako hindi ang aking ama, ang kasalukuyang chairperson ng Reyes Prime Holdings. Katahimikan. Isang ganap at solidong katahimikan at pagkatapos, ang pagsabog. Ang mga camera flashes mula sa media ay sunod-sunod na kumislap. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkabigla. Tumingin ako sa nanlulumong si Angelo. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking sumira sa akin. Ang lalaking ngayon ay nasa aking mga kamay. Mr. Angelo Fierro, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang sentensya. Sa ngalan ng Board of Directors at bilang may-ari ng kumpanyang ito, you're fired. Sa hudyat na yon, ang mga ilaw sa ballroom ay muling bumukas. Ang mga unipormadong security personnel na pinamumunuan ni Elias ay pumasok. 2 pulis ang umakyat sa entablado at nilapitan si Angelo. Mr. Fierro, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa kasong estafa at falsification of document. Hindi na siya pumalag, para siyang isang manikang pinaglumaan. Habang isinasama siya ng mga pulis pababa ng entablado, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin, puno ng hindi makapaniwalang sakit at pagsisisi. Naiwan akong mag-isa sa entablado, nakatayo sa gitna ng kaguluhan na ako mismo ang lumikha. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Tapos na ang digmaan at ang reyna ay nakauwi na. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Isang mabilis na pagmamaniobra sa gitna ng kaguluhan. Habang si Angelo ay isinasama palabas ng mga pulis, ang atensyon ng lahat ay nahati. Ang ilan ay sumunod sa eksena. Ang kanilang mga telepono ay nakataas. Kinukunan ng bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Ang media ay nagkumpulan, nagsisiksikan para makakuha ng pahayag mula sa kahit sino. Ang iba naman ay nakapalibot sa akin. Sinusubukang magtanong. Ngunit ang security team ni Elias ay mabilis na gumawa ng isang harang sa paligid ko. Isang pader na hindi kayang pasukin. Nakita ko si Doña Marivela sa gitna ng mga tao. Nakatayo lang siya, ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mamahaling bestida ay tila nawalan ng kinang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan na para bang ang buong mundo na kanyang inakala ay gumuho sa kanyang harapan. Isang tao ang lumapit sa kanya para alalayan siya, ngunit siya'y napaluhod na lamang. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkabigla. Ang reyna ng kanilang maliit na kaharian ay tuluyan nang nawalan ng korona. Si Katrina ay matagal nang nawala. Tumakas sa kahihiyan bago pa man siya tuluyang malunod dito. Sa pamamagitan ng isang pribadong daanan sa likod,
Mabilis akong inilabas ni Elias mula sa hotel. Walang salitang namagitan sa amin habang nasa loob kami ng itim na sasakyan na naghihintay. Ang mga tunog ng sirena at ang ingay ng syudad ay unti-unting humina habang kami papalayo. Hindi ako umuwi sa hotel. Sa halip sinabi ko sa driver na ihatid ako sa mansyon sa Makati. Ang bahay na minsan ay naging aking kulungan. Pagdating ko, ang buong bahay ay tahimik. Ngunit ang katahimikan nito ay iba na. Hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon at takot. Ito ay isang katahimikang malinis. Isang blangkong papel. Pumasok ako sa loob. Nakita ko si Manang Lourdes na naghihintay sa sala. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat ng kanyang suporta, ang lahat ng kanyang pag-aalala, at ngayon, ang kanyang kaligayahan para sa akin. Tapos na po, Manang, bulong ko. Alam ko, Hija, alam ko, sagot niya. Umakyat ako sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay pamilyar, ngunit may bagong kahulugan. Pumasok ako sa master's bedroom, ang silid na matagal kong hindi tinulugan. Ang amoy ni Angelo ay naroon pa rin. Ang kanyang pabango, ang kanyang presensya. Lumapit ako sa malaking salamin kung saan madalas siyang mag-ayos. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatitig pabalik ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay. Dahan-dahan, inalis ko ang mga diamanteng hikaw sa aking mga tainga at ipinatong ito sa tokador. Inalis ko ang mga pin sa aking buhok at hinayaan itong bumagsak sa aking mga balikat. Pagkatapos, lumakad ako papunta sa walk-in closet. Ang kalahati nito ay puno ng aking mga simpleng damit. Ang kalahati naman ay puno ng kanyang mga mamahaling suit at sapatos. Kumuha ako ng isang malaking maleta. Isa-isa, kinuha ko ang lahat ng damit niya, ang lahat ng gamit niya, ang lahat ng bakas ng kanyang pagkatao sa silid na yon. Inilagay ko ang mga ito sa maleta, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangang maglinis. Kailangan kong alisin ang abo ng kahapon para makapagsimula ng bago. Nang matapos ako, ang kanyang bahagi ng aparador ay wala ng laman. Isinara ko ang maleta at itinulak ito palabas ng silid. Ibinaba ko ito sa hagdanan at iniwan sa tabi ng pinto. Bumalik ako sa kwarto. Humiga ako sa gitna ng malawak na kama. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong akin ang espasyong ito. Akin ang katahimikan. Akin ang kinabukasan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko inisip si Angelo. Hindi ko inisip si Katrina o si Doña Marivela. Ang tanging inisip ko ay ang payapang mukha ng aking ama, ang yakap ni Manang Lourdes at ang babaeng nakita ko sa salamin kanina. Isang babaeng nasaktan, isang babaeng lumaban, isang babaeng sa wakas ay malaya na. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang paghinga pagkatapos ng isang matinding pagtakbo. Ang iskandalo sa ika-10 anniversary party ay naging laman ng bawat balita sa negosyo. Ang pangalang Isabelina Montoya Rhea, na dating isang misteryo, ay biglang naging simbolo ng kapangyarihan ng isang babae. Ngunit malayo sa ingay ng media at sa mga usap-usapan, pinili kong manatili sa katahimikan. Ang divorce at annulment papers ay mabilis na naproseso sa tulong ng legal team ni Elias. Ang kasunduang pinirmahan ni Angelo na nagpapatunay ng kanyang masamang intensyon ang naging pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Hinarap niya ang mga kasong isinampa ng Board of Directors para sa fraud at corporate espionage dahil napatunayang ibinabahagi niya ang mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya kay Katrina. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at ganap. Hindi ako dumalo sa anumang hearing. Ipinagkatiwala ko na ang lahat kay Elias, hindi dahil sa wala akong pakialam, kundi dahil alam kong ang tunay na hustisya para sa akin ay hindi ang makita siyang nagdurusa sa kulungan, kundi ang makita ang sarili kong muling nabubuo.
malayo sa kanya. Ang mansyon sa Makati ay unti-unting nagbago. Pinalitan ko ang mga muebles, itinapon ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Pininturahan kong muli ang mga pader ng mas maliliwanag na kulay. Ang hardin, na dati aking kanlungan sa kalungkutan, ay naging lugar ng aking kaligayahan. Nagtanim ako ng mga bagong bulaklak, mga simbolo ng bagong simula. Isang araw, habang nagdidilig ako ng mga rosas, lumapit sa akin si Manang Lourdes. "Hija," sabi niya, "may dalang isang sobre. May sulat para sa'yo, mula kay Doña Marivela." Nanginginig kong binuksan ito. Ang sulat ay maikli. Ang pagkakasulat ay magulo, na tila isinulat ng isang kamay na nanginginig. "Patawad, Isabelina, sa lahat ng nagawa ko. Ngayon ko lang naintindihan. Sana balang araw, mapatawad mo ako." Walang galit na namuo sa aking puso. Tanging awa. Itinupi ko ang sulat at itinago ito. Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi isang bagay na ibinibigay mo para sa ibang tao. Ibinibigay mo ito para sa iyong sarili, para makalaya ka sa bigat ng nakaraan. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap hindi sa labas, kundi sa loob ko. Sinimulan kong muling pamunuan ang Reyes Prime Holdings, hindi na mula sa anino, kundi ng hayagan. Ang bawat araw sa opisina ay isang paalala ng aking kakayahan, ng aking talino, ng aking halaga. Ang mga board meeting na dati kong kinatatakutan ay naging lugar kung saan ang aking boses ay naririnig at iginagalang. Dumating ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Rhea Women Rise Foundation. Ginanap ito sa parehong ballroom kung saan naganap ang aking pagbubunyag. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Ang mga bisita ay mga babaeng nagmula sa iba't ibang sektor, mga survivor, at mga tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Umakyat ako sa entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi. Ikinuwento ko ang aking pinagdaanan, hindi para humingi ng awa, kundi para magbigay ng lakas. Ang bawat isa sa atin ay merong kwento, sabi ko sa mga manunood, at sa bawat kwento mayroong sakit. Ngunit ang sakit ay hindi ang katapusan. Ito ay maaaring maging simula. Ang simula ng pagkilala sa ating tunay na lakas, sa ating tunay na halaga. Ang Rhea Women Rise Foundation ay itinayo hindi para kalabanin ang mga lalaki, kundi para itaas ang mga babae. Para ipaalala sa atin na ang ating kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pag-aproba ng iba, kundi sa pagmamahal natin sa ating sarili. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa aking talumpati. Pagbaba ko ng entablado, isang pamilyar na figura ang sumalubong sa akin. Si Manang Lourdes, nakasuot ng isang magandang bestida, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. "Manang," sabi ko, habang inaabot ang kanyang mga kamay, "may alok ako para sa'yo." "Ano iyon, Hija?" "Gusto kong ikaw ang mamuno sa araw-araw na operasyon ng foundation na ito," sabi ko, "dahil walang sino man ang mas nakakaintindi sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit kaysa sayo." Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. "Hija, isa lang akong kasambahay." "Para sa akin, Manang, isa kang bayani," sagot ko, "at kailangan ng mundong ito ng mas maraming bayaning tulad mo." Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng paghilom. Hindi ito ang paglimot sa sakit, kundi ang paggamit sa sakit na yon para gumawa ng kabutihan. Tapos na ang kabanata ni Angelo sa aking buhay. Ngunit ang kwento ni Isabelina, ang tunay na Isabelina, ay nagsisimula pa lamang. Makalipas ang 1 taon, ang mga alingawngaw ng nakaraan ay tuluyan ng huminahon at naging bahagi na lamang ng isang malayong alaala. Ang pangalang Fiero ay nawala na sa sirkulasyon ng mataas na lipunan, napalitan ng mga bagong pangalan,
mga bagong eskandalo. Si Angelo, matapos pagsilbihan ng kanyang pinaikling sentensya dahil sa plea bargain, ay nakalaya. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang anino ng kanyang nakaraan. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Ang mga kaibigang dati bumabati sa kanya ay umiiwas na ng tingin. Nawala ang kanyang kinang, ang kanyang kayabangan. Ayon sa huling balita, umuwi siya sa probinsya ng kanyang ama, malayo sa karangyaan at sa mga pangarap na minsan niyang inasam. Nagtatrabaho siya bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kooperatiba. Isang buhay na simple at walang pangalan. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Walang nakakaalam. Ngunit natutunan niya sa pinakamasakit na paraan ang tunay na halaga ng mga bagay na kanyang iwinaksi. Si Katrina Valles ay naglaho na parang bula. Matapos mabunyag ang kanyang panloloko, tinalikuran siya ng industriyang minsan niyang sinubukang pagharian. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala. May mga bali-balitang umalis siya ng bansa, dala ang kahihiyan, upang magsimulang muli sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Si Doña Marivela ay tumira sa isang maliit na apartment na inupahan para sa kanya ng isang malayong kamag-anak. Ang kanyang mga alahas at mamahaling damit ay naibenta na. Natutunan niyang mamalengke, magluto para sa sarili at mamuhay ng walang mga katulong. Sa kanyang pag-isa, sa katahimikan ng kanyang simpleng tahanan, madalas niyang hawakan ang sulat ng paghingi ng tawad na hindi kailanman sinagot, ngunit alam niyang nabasa. Ang kanyang parusa ay hindi ang kahirapan, kundi ang araw-araw na paggising na dala ang bigat ng kanyang pagsisisi. At ako, si Isabelina, ang aking buhay ay hindi isang perpektong fairy tale. May mga araw pa rin na ang mga alaala ng sakit ay bumibisita, ngunit hindi na sila nananatili. Para na lamang silang mga ulap na dumadaan sa isang maaliwalas na kalangitan. Ang Reyes Prime Holdings ay lalong lumago sa ilalim ng aking pamumuno. Ngunit ang tunay kong yaman ay hindi na nasusukat sa stock market. Ito ay nasusukat sa mga ngiti ng mga babaeng natutulungan ng Rhea Women Rights Foundation, na ngayon ay isa ng matatag na institusyon sa ilalim ng mahusay na pangangasiwa ni Manang Lourdes. Ito ay nasusukat sa bawat tawa ng aking ama, na ngayon ay tuluyan ng magaling at madalas nang bumisita sa Maynila. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo ako sa dalampasigan ng aming bahay bakasyunan sa Iloilo. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay humahalik sa aking balat. Ang malumanay na alon ay nag-iiwan ng mga bula sa buhanginan. Hindi na ako naghahanap ng pag-ibig mula sa iba. Natagpuan ko na ito sa loob ko. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Dahil sa pagdaan ng panahon, natutunan kong ako pala ay buo mula pa sa simula. Hinayaan kong haplusin ng hangin ang aking buhok. Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang amoy ng dagat, ang tunog ng mga alon, ang init ng papalubog na araw. Payapa, malaya, buo. Ito ang aking tagumpay at ito ay akin lamang.